Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi po na ito. We thank you, God, for your word. We thank you, God, for every single person na they've made themselves available. Hindi lang to join, but to experience you, God. Not just, Lord, for another activity, not another gathering, Lord God, but let this time be an encounter with you. Let this moment, Lord, bring us ever closer to you, God. Hindi po ito pagkakataon para sa amin, para po kami madistract na kung ano na po mga bagay. This is a moment for us to stay, be still in your presence. Mag-decide kami sa oras po na ito na kami po ay lubusan na makikinig sa iyo. Maraming pong salamat. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, good evening sa bawat isa. Tonight we are reading from Second Kings chapter 4. Second Kings chapter 4. So kung meron po kayong mga Bible, open po natin sa Second Kings chapter 4. Yan. Babasahin po natin siya together. Hindi ko siya i-share sa screen, pero yung ibang mga points mamaya i-share ko po sa screen. Pero ito po ngayon na nababasahin natin na verses, chapter 4. Second Kings chapter 4, verse 1. Yan, simula sa verse 1. Okay? Kung tayo po ay nandun na, yan, babasahin po natin to. Second Kings chapter 4, starting from verse 1, sabi po dito, Now there happened to be a certain woman who had been the wife of a member of the guild of prophets. She cried out to Elisha, My husband, who served you, has died. And you know that your servant feared the Lord. But a creditor has come to take away my children into indentured servitude. Okay? In other words, slavery. Kukuhain daw yung anak for slavery. Magiging alipin yung anak ng babae po na ito. Kasi yung asawa niya ay nagkaroon ng kautangan. So, sabi po dito, um, Elisha responded, What shall I do for you? Tell me what you have in your house. Na kung maalala niyo po no, yung word natin nung Saturday, si Jesus naman yung nagtanong. Ang sabi ni Jesus doon sa kay blind Bartimaeus, what do you want me to do for you? At ang sagot ni blind Bartimaeus of course is he wanted to see again. So, ito naman ang tanong ni Elisha. Si Elisha po ay isang prophet sa Old Testament. Sabi niya, what shall I do for you? Tell me what you have in your house. Nagtanong siya kung ano ang kailangan mo sa akin at ano ang meron ka. Okay? So, tinanong ni Elisha, anong may tutulong ko sa'yo? Ano kailangan mo sa akin? At tinanong niya rin specifically, anong meron ka sa bahay mo? Ano yung meron ka sa bahay mo? So, she replied, Your servant has nothing in the entire house except for a flask of oil. So, yung sagot niya medyo may pagka-OA na, hindi, wala na. Pero actually, meron naman siya na flask of oil. Maybe, nandun talaga siya sa punto na sobrang hirap na ng kanyang sitwasyon. Na ang kanyang tingin sa mga bagay na meron siya, wala na to eh. Ito na lang yung meron ako. No? So, sabi niya dito sa verse 3, He told her, Go out to all of your neighbors in the surrounding streets and borrow lots of pots from them. Don't get just a few empty vessels either. Then go in and shut the door behind you, taking only your children, and pour oil into all of the pots. As each one is filled, set it aside. So, very clear yung instruction niya. Kuha kayo ng mga lalagyan mula sa mga kapitbahay. Pagkatapos nito, pumasok kayo sa loob ng bahay. Pero sabi niya doon, hindi niya lang sinabi na basta kumuha kayo eh. Sabi niya, wag mong kontian ah. Damihan mo. Okay? Don't just get a few empty vessels. Okay? And pour oil into all the pots. Pagpasok niyo sa loob, sarado niyo yung pinto, kasama mo lang yung mga anak mo. Tapos, dito, maglagay kayo ng oil sa bawat jar. Tapos kapag nalagyan na, itabi nyo na. So, she left Elisha, shut the door behind her and her children,
And while they kept on bringing vessels to her, she kept on pouring oil. When the last of the vessels had been filled, she told her son, "Bring me another pot." Napuno na nila lahat. Sabi niya sa anak niya, "Dalan mo ka ng isa pa." Okay? But he replied, "There isn't even one pot left." Wala nang natira kahit isa. Then the oil stopped flowing. Nung wala nang natira, tumigil na yung pag-flow ng pot. After this, she went and told the man of God what had happened. So he said, "Go sell the oil, pay your debt, and you and your children will be able to live on the proceeds." Okay? Such a miracle that took place dito po sa story na to. Kakaiba yung ginawa ng Panginoon through obedience, through hearing an instruction. Okay? I want us to be clear na si Elisha, yes, he is a prophet, he is a man of God, pero hindi ibig sabihin na ang words ni Elisha equals words ni God. Okay? Hindi porket words ni Elisha, he's a man of God, pag sinabi niya, word na ni God yun. But this prophet, ano ba ang trabaho ng prophet? The prophet speaks of God's word, God's instruction, habang kanila pong nafo-foresee ano yung future. Okay? Merong kinalaman sa kinabukasan. Merong kinalaman sa anong mangyayari na hindi pa natin nakikita or naiintindihan. Pero sila, bilang mga propeta, sila ay may malalim na relasyon sa Panginoon. Okay? I am not a prophet. Naniniwala ko, wala dito sa atin, sa lugar na to, sa ngayon, ang isang propeta. But with us right now, we have the Word of God. Ang pinaka-value na meron ang propeta is the words of God that comes from him. And the kind of relationship, the kind of wisdom that he receives habang ang Panginoon ay nangungusap sa kanya. Kaya nagkakaroon ng bigat, nagkakaroon ng hindi lang dating, no, pero nagkakaroon po ng impact yung kanyang words. That's why if we are someone, no, na Christian, of course we are believers, we are Christians, our words are so powerful. Hindi mo alam kung ano yung mga salita ng Diyos na maaari niyang padaluyin mula sa buhay mo. Na kapag merong nakinig, maaaring pagpalain sila ng Panginoon. Katulad na lang ng dahil sa relasyon na meron si Elisha, kung kayo po ay may pagkakataon na aralin yung buhay ni Elisha at paano siya sumunod kay Elijah, yung propeta na nauna po sa kanya, if you will see the kind of commitment, the kind of surrender. Sinasabi po sa Bible na nung si Elisha sumunod kay Elijah, nung alam niya na tinatawag na siya ng Diyos na maglingkod sa kanya, iniwan niya lahat ng kanyang mga, parang yung business niya ba? Iniwan niya yung cattle niya, yung farmland niya, no? Tapos sumunod siya sa Panginoon to be a prophet. That was his calling. So ganun na lang katindi yung surrender na meron siya sa Panginoon. But do you know, as believers, sabi ko nga kanina, God's word can flow through your life. The more that you build yung relationship mo kay Lord, the more na binibuild din ni Lord yung wisdom sa buhay mo. So I want to share one of the things that I'm doing now in this season is reading Proverbs every day. Reading one chapter of Proverbs every day. Kasi sakto ang Proverbs ay 31 chapters. So, meron siyang sakto para sa bawat araw ng isang buwan. And kung isipin po natin maigi, Proverbs is really a book of wisdom. Napakaraming wisdom na makukuha po natin doon. So, that's one of the things na ginagawa ko when I'm reading the Bible every day. So, whether I read that in the morning or I read that at night, no, basta babasa ako ng isa bawat araw. But other than that, I also still go back and read the Word of God. Bago mag-cellphone, no, bago mag-check ng mga schedules, bago magpunta sa gym or kung naman, napakahalaga na we first go to the Word of God. No? Hindi man kailangan isang oras agad ako dun sa Word of God, pero the first thing that you do is you pray, you open the Bible, kahit 5 minutes yan, 10 minutes yan, you just make sure
that in all of this, in everything, ang first natin po is the Word of God. Because all the more na yun ang pinaprioritize natin, no? Nabibuild yung sistema po sa atin na yun yung priority natin sa mga buhay po natin. Doon kasi natin binibuild yung ating pong pundasyon. Ang pundasyon natin ay hindi takot, ang pundasyon natin ay hindi yung balita kahapon, no? Ang pundasyon natin is hindi kung ano yung sinabi ng Pangulo sa SONA o kung ano yung mga nagaganap sa ating mga paligid. Pero ang ating pong pundasyon ay yung salita ng Diyos. So whatever is happening around us, we respond by the Word of God. Meron tayong ganong katindi na pinangahawakan. Meron tayong ganong katindi na pundasyon nang sa ganon, hindi tayo basta-basta nagigiba. Okay? Hindi tayo basta-basta nagigiba ng kung anong mga bagay ang ating pong kaharapin. So I believe that is really important. So, tignan po natin yung nangyari po sa story na to. Bakit ganun na lang yung mga instructions ni Elisha? At paanong yung problema nitong widow na to ay nasolusyonan? Okay? Paano siyang nasolusyonan? So, are you ready to dive deep? Amen? Are you ready to dive deep? Let's look at these verses. In 2 Kings, di ba nakita natin doon that it was the widow's oil. Okay? Sabi nung babae, nung tinanong siya ni Elisha, wala eh. Wala akong meron. Wala akong meron. Wala meron. Meron ba o wala? Sabi niya, wala eh. Pero meron akong flask of oil. Di ba? Una, ang gulo niya din eh. Alam niyo ba yun? Minsan, pagka nandun na tayo sa punto na medyo sad-sad talaga tayo, gumugulo tayo eh, no? Gumugulo yung isip natin na parang, ano yung totoo? Meron ba talaga o wala? Di ba? So, sabi niya, wala, pero meron. Meron. Wala daw siya, pero merong flask of oil. May flask of oil pa siya sa loob ng kanyang bahay. And ang galing lang din kasi very specific. No? I believe isa yun sa mga bagay na mahalaga mapanghawakan natin ngayong gabi. Specific. Something specific. It is good to be specific. When we have ang hirap ng specificity eh. Pag tayo po ay specific sa mga bagay-bagay, mas nakagagalaw po tayo. Pag specific tayo sa ating pong mga desisyon, mas may nararating po tayo. Pero hanggat hindi po tayo sigurado, hanggat po tayo ay magulo, ang hirap gumalaw. Pag magulo, mahirap gumalaw. Hindi mo alam kung meron kang matatamaan, hindi mo alam kung meron kang masasagasaan, hindi mo alam kung ano nang mangyayari. So, mula dun sa moment na sinabi ng babae, wala eh, pero may flask of oil. Pero pagpunta dun sa 2 Kings, sa dulo, sa chapter 4, verse 7, he said, go, sell the oil, pay your debt, and you and your children will be able to live on the proceeds. From scarcity, no? From scarcity to real prosperity, yun na experience nila. And paano mo sabing prosperity? Okay? Nabayaran yung utang, tapos yung mga anak niya, nakinabang. Ibig sabihin, long term. Ibig sabihin, hindi lang nila na-enjoy one time. Hindi lang sa one-time blessing. It was a blessing for generations. I believe sa atin, no, especially as a church, ito pong season na to, isang reminder sa atin talaga ngayon is yung mga bata sa church. That because of these kids, we are reminded that this church is for generations. Dahil may mga bata na nandito, grabe talaga. Kinikwento ko, bro, sa cases. Nagulat ako kay Maxine nung bago umuwi nung Saturday. Hindi ko alam, sinabi mo ba yun? O siya lang yun? Bigla niya ako niyakap. Bigla niya ako niyakap. Na para bang, tulungan niyo po yung tatay ko. Niyakap niya ako na parang, alam mo, sabi ko, uy, grabe naman yung, yung sobrang priceless nun eh. Kasi ang mga bata, di ba, usually, no, um, mag-iingat talaga sila. Hindi naman nila masyadong kilala. Nakadalawang week pa lang naman kayo na pumunta. Pero alam mo yun, naramdaman ko yung love, naramdaman ko yung trust. And naniniwala po ako, that is what God is calling us to be. A church na kung saan mapagkakatiwalaan tayo,
ng community, ng mga magulang din na pag may mga kabataan na nandito, alam nila na mapapabuti yung mga kabataan na nasa loob. So, nung kinausap ko siya, no, nagsulat din siya ng sarili niyang prayer request. Nakakatuwa. And naniniwala po ako, ito pa isa pang reminder sa akin na galing po sa mga bata. So, kinuha ko nga po yung prayer request no, ng mga tao na nasa service ng Saturday. And they wrote down their prayer request. Pwede pa po kayong mag-send kung gusto po mag-send ng prayer request. And then when I was praying for it, nung gabi, sabi sa akin ni Banner, uh, sabi ko sa kanya, I prayed for the people in church. Oh, did you also pray for my friends? Did you pray for Roldan? Did you pray for baby girl? Inisa-isa niya pa yung mga bata yung mga kids sa church. Di napabalik ako. Kasi pinag-pray ko yung matatanda eh. So, so niremind ako nung anak ko na, oo nga, di ba? Pag-pray, lahat, ipag-pray natin, hindi lang yung mga adults. And alam mo yun, naniniwala po ako na napakahalaga nun para sa atin. No? To see beyond us. Now, whatever we are doing ngayon po as a church, it is really beyond us. Hindi lamang po ito para sa atin na kumbaga mapabuti tayo, mapaayos tayo, tuminuna tayo, magbago ng mga ugali natin. Of course, lahat po yun ay gagawin ng Panginoon. Pero it is also for the generations. Yung mga magiging anak ng mga anak po natin, paano sila? Anong matutunghayan nila sa generation nila sa Unbound City Church? Kung hindi pa dumating si Lord, di ba, syempre. Pero kung dumating na si Lord, praise God, nasa langit na tayo lahat. So, mga kapatid, no, this miracle wasn't just for one time. Merong susi eh. Merong kahalagahan yun. Kasi bakit meron minsan sa buhay ng mga Kristiyano na, Lord, grabe yung miracle mo netong time na to. Bakit hindi ko siya na-enjoy ng matagal? Bakit etong time lang to yung miracle na yun? So what happened? Is it there's something wrong with how God is blessing us? Is there something wrong with paano si Lord magpakita ng kanyang kapangyarihan sa mga buhay natin? Or is He also teaching us stewardship in the process na kapag pinagpala niya tayo, paano mo ba dapat pangalagaan yung pagpapala na yon na binigay niya? So, it's not just having this one time na, wow, bless ako ni Lord, wow, may binigay si Lord, isang bagsak, isang malaking blessing. Pero, paano mo yun inalagaan? Paano mo yun pinalago? Paano mo yun in-steward, no? Really matters to God. Right? So, may kita nyo po yan many times in the Bible, in the story ni Jesus about the talents, the parable of the talents, na yes, may binigay yung master, but tinanong pa rin sila eh, anong nangyari pagkatapos? Nag-multiply ba? Nawala ba? Bakit mo nilibing yung binigay ko sa'yo? Ba't di mo pinalago? You know, things like this, it really matters to God how we steward what we have. So like what we have in our church right now, anong meron tayo ngayon? Kasi kung anong meron ka, I believe sinasabi sa atin ng Panginoon, yan yung palaguin mo. Kung ano yung meron ka, that is your focus, that is your business. Do not meddle with other people's business. Do not meddle with other people's issues. We can pray for them, we can pray for other people, pero merong mga bagay na pinapafocus sa'yo ngayon. Could it be that may mga pagkakataon na hindi mo mapalago kung ano yung ibinigay sa'yo because you are too busy with other people's blessing? It's either you're comparing yourself or you're putting yourself somewhere that you're not supposed to be. Kaya ang halaga ng mga instructions, no, tingnan natin po. Kasi yung mga instructions na binigay dito dun sa widow are very specific and I know for sure meron tayong makukuha sa kung paano dinil ni Elisha yung crisis ng babae po na ito. Okay? Tingnan po natin, no? There's a widow, nawalan siya ng asawa, namatay ang asawa niya, at yung asawa niya used to be serving. Okay? In the guild of the prophets. Tapos merong utang, okay? Amen, yung lahat ng may utang, wag na po. So, di ba, may utang, okay? Utang is real. Ano pa? And then there's this one jar of oil, there's one flask of oil. So, merong crisis.
Sabi dito, a prophet's widow faces a creditor who will take her two sons as bondservants for unpaid debt. Maybe wala po tayong threat ngayon, walang threat ngayon ng mga creditors, no, nakukuha sa mga anak natin. Pero mga kapatid, the way that we handle yung blessings na meron tayo ngayon, the way that we handle our finances today, ang laki po ng factor nito kung magiging alipin ng salapi yung mga anak natin in the future or hindi. Kung magiging alipin sila na still trying to build wealth or trying to build security para sa family, or tayo po ba na nandito ngayon, nagtitiwala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, maybe it is our job to have and bring that security to our household. If only we would listen to God's instruction, paano natin i-handle kung ano yung meron po tayo ngayon. No? Because reading this story, makikita po natin na may mga practical na bagay talaga na nagaganap po dito. Yes, there's a spiritual response, but there are actual issues in place na kung saan sa panahon po natin ngayon, sa mga buhay natin ngayon, maaari na meron ding ganong klaseng mga sitwasyon tayong hinaharap. Right? So, there is the issue of the unpaid debt. There's the issue of, these creditors coming to get them. And there is a cry for help. She brings it to Elisha, okay? Not silently enduring, not presuming solution on her own. Maganda din po talaga na kung merong problema, tayo'y lumalapit sa tamang lalapitan. Okay? Napakahalaga na lumalapit tayo sa mga tamang lalapitan. Tayo'y nagpapatulong sa mga tunay na makakatulong. And in this case, there's a prophet, there's a man of God. It is good na ito pong babae na to, she wasn't asking for money. Hindi siya nang malimos. Okay? Pero ang ginawa niya is what? Nag-receive siya ng instruction. Ano bang pwedeng gawin? And the third one is, sabi ni Elisha, what do you have in your house? Okay? All she has is one small flask of oil. Anong meron tayo sa mga bahay natin? Anong meron tayo sa bahay? Anong meron tayo sa buhay natin? Ibig sabihin, ano yung mga bagay sa bahay nyo? Na baka mamaya may mga, alam mo yung bahay na napakaraming clutter, ang daming kalat. Alam mo yung minsan yung mga bahay na ang daming excess in the sense na hindi naman ginagamit, bakit nandyan pa? Is it supposed to stay? Is it really supposed to stay? Or are we supposed to be releasing in this season? It may help someone, no? Hindi ko sinasabi dito after nito lahat tayo po mag-garage sale, no? Pero ang sabi ko dito is maybe, just maybe, in the physical, in the material things, baka meron naman talaga ng mga bagay na ano pa ba talagang value yan? Bakit nandyan pa rin yan hanggang ngayon? Baka kailangan mo niyang i-let go. Ganon din naman sa mga buhay natin, sarili po natin, mga pagkatao po natin, mga bagay na nilagay ng Panginoon sa atin na ano bang meron dyan? Ano bang meron sa'yo? Ano bang kakayahan mo na maaari? Nilagay na ng Lord yan eh. Pero hindi mo ini-steward. Hindi mo pinalalago. Hindi mo ginugrow. Hindi mo tinitrain para maging mas magaling ka dun sa bagay na yon, no? There's a young man that I'm helping right now. Nag-a-apply siya for job and everything. And kinamusta ko siya, ano na nangyari? Patingin ako ng resume mo, ganyan. So I was trying to help him. And then, sabi niya, kakagraduate lang po namin. Nagtitraining po ako ngayon. Para at least, habang wala pang tumatanggap sa akin, nag-grow ako. Yun yung tamang mindset. Alam mo yun? Na, malayo pa naman yan eh. Pahinga muna ako. Tagal ko naman nag-aaral. Okay lang naman. Kung may choice ka naman na magpahinga, bakit hindi? Pero ito, no, he is maximizing his season na kakagraduate niya lang, pwede siyang mag-training, may mga libreng training, siyang napasukan, and nag-grow siya dun sa training na yun bago pa man siya makapasok sa mga company. So, very intentional din siya sa gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. So, what do you have? What do you have in your house? And then, the next is merong instruction.
Okay? Sabi po dun sa instruction, di ba? Borrow empty vessels from your neighbor, not just a few. Shut the door and pour. So, yung mga instructions po na yun na nakita po natin, merong dahilan kung bakit yan yung mga instruction na ibinigay. So, tingnan po natin siya ng mas maigi ngayon. Tingnan natin una yung actual issue. Right? Marami po mga tao sa loob ng simbahan, minsan nga, hindi na pag-uusapan yung tungkol sa finances, pero pag tinanong mo yung mga tao, karamihan ng problema nila is finances. And the problem sometimes is, pag nagtanong ka about finances, merong mga sasagot na sasabihin nila na, kung problema mo pera, magbigay ka lang ng magbigay. That is not the real answer. Hindi laging ganun. And sometimes when people hear the story of this, the woman with the oil, no? Laging inisip nila ako, mag-o-offering kami sa dulo niyan. May mga tao na ganoon na yung natatak sa isip nila about this story in the Bible of this prophet na para bang yung pastor yung propeta at sasabihin ng pastor sa dulo is ibigay niyo lahat ng simbahan niyo sa church at doon kayo payayamanin ng Lord. Hindi po laging ganun ang instruction ng Panginoon. Hindi laging ganun. I'm not saying you cannot do that. If someone is led by God to do that, it is your decision to do that, not under compulsion, katulad ng sinasabi sa Bible, not under pressure, then you can do so. Kung yun yung gusto mong gawin. Kung yun yung pinagagawa talaga siya ng Panginoon. But as a pastor, that is not always the solution. And this story is more than just about people giving their money for tithes and for offering. It's about obedience. It is about sensitivity. It is about hearing instructions from God. It's about realizing na yung mga bagay po sa Bible na binabasa natin, meron talaga tong literal, actual na mga problema sa ating mga buhay na sinusolusyonan. And the solutions in the Word of God is always wise. Is always wise. So there's an actual financial issue. A creditor has come to take away my children into indentured servitude. Okay? In other words, slavery. They will take my sons, my children para maging alipin. Kasi sila na yung magiging kabayaran para sa utang. Again, just like what we talked about kanina, ganun din yung mangyayari sa next generation natin. If the generation today doesn't understand how finances work and how we should be able to handle kung ano yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ano? Napakahalaga po noon para sa atin kung paano siya steward. Kasi merong mga ideas sa church minsan, ay mga tao, nagkakaroon ng division when it comes to perspective on money. May mga tao na feeling nila, pag yung pastor hindi nagtrabaho, doon lang sa nananampalataya. Kasi di nagtrabaho yung pastor namin, nag-full time siya. Talagang man of faith siya kasi naniniwala siya sa Lord na magka-provide sa kanya. O yung iba naman, iniisip nila na pag nagtrabaho, nawawala na yung pananampalataya. Kailangan mag-pray lang tayo ng mag-pray, tapos magkakaroon din tayo. There has to be balance in how we see that. Kasi if we will not see it properly, it is our family who will suffer eventually. We have to see it properly. Kailangan tama yung pananaw kasi magiging problema yan ng mga anak natin balang araw. I've seen pastors, I've seen leaders in the church kung saan ang laki ng ministry. Tapos yung mga may anak, yung anak hati, merong anak na nag-serve sa church, merong anak na ayaw mag-church. Tapos yung anak niya na ayaw mag-church, mayaman, may pera, mga sports car. Tapos yung isa nagsiserve sa church. And you see the misalignment. I'm not saying mas fulfilled yung dun sa labas na may sports car. That's not the point. The point there is, pwede naman na mamuhay ng pinagpapahala ka, higit pa sa sapat yung meron ka. Pero ang problema is yung pananaw natin about finances and how God sees what we have.
Paano ba natin nakikita kung ano yung mga bagay na pinagkakaloob ng Panginoon po sa atin? Tingnan po natin tong mga points na to, no? Debt, bondage was a real legal consequence. Noong time nila, kailangan talaga, no, na mabayaran kung anumang kautangan na meron. Parang sa atin, hindi rin to metaphor kasi lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo, meron maaari, no, na meron talaga tayong mga responsibilities pa rin or baka meron ngang iba na yun talagang struggle nila ngayon. Meron silang mga kautangan na kailangan nilang pagbayaran. I just want to give you hope. I'm not trying to judge you. I will not judge you. We will not judge anyone who is in that kind of position right now. Kung kayo po ay may kautangan, hindi ka po masamang tao. Meron lang tayong mga pangangailangan sa buhay at ito po ay totoo. Kung meron may mga pinagdadaanan po sa atin, merong utang, hindi ibig sabihin yung taong may utang ay masama at yung taong walang utang ay mabuti. Hindi po ibig sabihin na ang tao po na may utang ay irresponsable at yung taong walang utang ay responsable. Hindi po yun ganun ka black and white. Okay? Hindi po yun ganun natin dapat nakikita. Meron po yung iba't ibang dahilan kung bakit pumapasok ang ganitong mga sitwasyon sa buhay ng isang tao. No? And one of the things that we are to do in the church, of course, if we are in that kind of position, ito po ay panawagan sa atin na mamuhay ng may kalayaan. Kung merong kautangan, paghandaan para mabayaran. Yun lang naman yun eh. You prepare for it and you ask God's wisdom for it. You are not alone in that debt. And whoever is trying to shame anyone dahil meron siyang utang, that is not of God. That is not a Christian character na ipapahiya mo ang tao kung meron nga siyang kautangan sa kanyang buhay. Pero dapat kung sino man ang nasa ganung sitwasyon, meron tayong desisyon na gusto kong makaalis na sa sitwasyon na yon. Ayokong manatili sa sitwasyon na yon. You have to make a decision that this is not my life. Debt is not my life. I am going to get out of debt. Naintindihan po ba natin yon? No? Hindi natin dito nino-normalize yung utang. Ang sinasabi po natin dito is may solusyon ang utang. Anong solusyon ng utang? Bayaran. Wala namang ibang solusyon dun eh. Wala namang magic na bigla na lang, o binura na lahat ng utang natin. Hindi. Pero merong tamang proseso. Merong tamang paraan para makaahon kung sino man po ang nandun. Right? Maybe it's not your position right now. Praise God. No? Don't ever get into it. But at the same time, no, we have to understand na bawat isang tao sa loob ng church, iba-iba tayo ng sitwasyon. At hindi porket magkakaiba tayo ng sitwasyon, yung isa tama, yung isa mali. It's just that meron tayong iba't ibang season. And God is calling us to understand one another, to collaborate, mapagtulungan natin, no, yung isa't isa, paano tayo makaaangat sa patungo dun sa buhay na gusto talaga sa atin ng Panginoon. Right? So si Elisha, tingnan natin si Elisha yung response niya. Elisha doesn't over-spiritualize the problem away. He engages it directly and practically. Ang gusto ko yung sagot ni Elisha doon sa babae na kung ano yung meron siya, hindi siya sinabihan na kasalanan mo yan, hindi ka kasi nagpipray. Alam mo yun? Hindi siya sinabihan ni Elisha na problema mo na yan, siguro hindi ka nagtatights. Problema mo na yan, siguro hindi ka sumusunod sa kung anong mga alituntunin sa templo. Kaya ngayon, bagsak ka. Hindi. Hindi niya sinabi kung ano yung pagkukulang ng babae, kung ano yung wala doon sa babae. Ang tinanong niya pa nga, anong meron ka? Okay? Hindi niya sinabi na, oh, ano yan, spiritual battle yan, na ano, kailangan mo lang mag-fasting, tapos darating na yung pera. Hindi niya sinabi. No? Tingnan po natin kung paano yung response. Godliness and financial literacy, no, are not in tension. Hindi ibig sabihin, hindi siya dapat magkaaway. Dapat alam natin paano malakaran yung maayos na financial life natin as we are glorifying God, as we are honoring the Lord.
Okay? So, tignan po natin paano yung naging solusyon. The spiritual step of obedience. Kasi merong actual financial crisis, merong actual na financial problem, pero merong spiritual step of obedience. Ano ibig sabihin? Yung ginawa niya, nakasagutan, was still out of faith. May pananampalataya pa rin. Hindi in-over-spiritualize yung situation, pero hinarap siya spiritually. Nag-gets niyo po ba yun? Hindi siya in-over-spiritualize na parang may demonyo kasi kaya hindi kayo mayaman. Hindi. Pero pinakita dito kung paanong yung obedience natin kay God nagdadala ng kasagutan doon sa ating mga pinagdadaanan. Kasi ang problem sometimes is nakikinig tayo, no? May mga instructions, kaya sabi dito, get a word eh. You have to get a word. So, this woman goes to the man of God first. Direction before action. Hindi siya nag-assume ng, alam mo yon, sarili niyang mga diskarte. Pero nagtanong siya eh. Nagtanong siya. Okay? You have to get a word from God. Sabi nga kanina, you have to increase yung sensitivity and consistency natin in being in the presence of God. Right? Because ililid ka ni Lord eh. Ano yung mga dapat po nating gawin? So nung panahon kasi po na ito eh, bakit merong mga ganong mga propeta sila nakasama during their time? It's because doon talaga si Lord nagsispeak through the prophets. So, may kita po natin dito, she goes to the man of God and she gets a word. She gets a word of instruction. And nung nakuha niya yung word na yun, anong ginawa niya dun sa word? Okay? Nag-obey siya. Yun yung nangyari sa dulo. So, there's a word and then take inventory. Ano ibig sabihin ng take inventory? What do you have in your house? Ano yung pre-provide na ni Lord? Ano yung binigay na ni Lord? Ano yung hinayaan na ng Diyos na meron sa mga kamay mo? So, this is very consistent sa kung paano si God sa kanyang mga tinawag. Kasi, 'di ba si Moses nagtanong siya kay Lord eh. Paano sasabihin ko doon sa mga tao? Ano, baka di sila sumunod sa akin. Ano sabi ni God kay Moses? Anong tanong niya kay Moses? What's the problem? Tama, what's in your hand? Sabi niya, what's in your hand? Anong nasa kamay mo? Tapos meron siyang staff. Tapos yung staff na yun, nung nilapag niya sa lupa, naging ahas. So, ibig sabihin, God is showing us what you have in your hands, ano yung pre-provide niya na sa'yo, that is what you will use. That is where you will start. Okay? So, take inventory of what you have. Take inventory, ano na mga ba yung binigay ng Panginoon. So, instead of thinking about, wala nang mangyayari. O wala, hanggang dito na lang eh. What do you have in your house? I pray that God would set us free from clutter, you know. Hindi ko alam kung sa inyo, no, yung kapag ka nakita niyong makalat, kayo din mismo, sa isip niyo parang nagiging makalat din yung isip mo. Pag makalat yung paligid mo. So, ang halaga po mga kapatid, no, how pleasant and relaxing it will be if things are clear sa paligid po natin. I encourage you to get rid of the things that you no longer need. Kung hindi mo na yan kailangan, hindi man naman masama po yung may sentimental value. Pero kung lahat na lang ng bagay sa bahay nyo is there for sentimental value, ano ba kayo, museum? Di ba? Gusto ba natin magtayo ng museum? Kung hindi naman na natin kailangan eh, let it go. Sometimes, what we see sa paligid natin, kung ano yung mga nandyan sa paligid natin, yun din yung nakakabara sa isipan po natin eh. Because we are allowing ourselves, to have all this stuff na ang tagal ko na itong hindi ginagamit pero nandito pa din. Bakit nga ba? Is it, yun kaya ay pagpapahalaga? Or yun ba ay being in bondage to the past? It could be
different things. So you have to discern, do I really need to keep it? Do I really need to still have it? So, dito po, no, what's in your house? What is still usable and what is not? And also, take inventory of what is in my life. Ano yung magagamit? Ano yung pwede kong ipanglingkod sa tao? Ano yung mga bagay na pwede kong gamitin? Whether that's to serve in the church, serve other people, But in everything, whether sa trabaho po yan, sa loob ng simbahan, or kung saan man, that brings glory to God. Hindi po yan nakastock sa church na kung sa church ka nagsiserve, doon mo lang nag-glorify si God. No, that's not the point. When we are in church, of course, meron po mga bagay na gagamitin ng Panginoon para tayo ay maglingkod sa Kanya, mag-glorify natin siya. But even outside, kung paano po tayo magtrabaho, paano tayo maglingkod sa kapwa, yun din po ay ministry. Yun din po ay nakaka-glorify kay God. So take inventory for your ministry. Take inventory of what kind of service you want to do. What can you do? Ano ba yung kaya mo ding talagang gawin? Ano ba yung provide na talaga ng Lord? You get a word, you take an inventory, ano pa? I really appreciate what's doon andun po dun sa word kanina, no? Yung kay Elisha, how there is such a clarity of instructions. Clarity of instructions is so important. Anong sabi sa kanya? Sabi sa kanya po, no? Borrow many vessels. Shut the door and pour. So, specific and actionable. Specific and actionable. Maybe that is one thing na napakahalaga po natin na i-work out sa ating po mga sarili. Na sometimes, kaya wala tayong nakikitang progress sa ating pong mga buhay, o wala tayong nakikitang progress whether sa relationship natin kay Lord, or sa finances natin, or meron tayong gustong ma-achieve na level or somewhere that we wanna go, wala tayong clear instructions. Wala tayong clear step-by-step how to do it. Something specific and actionable. May mga pagkakataon po minsan, no, na yung papakita sa atin ng Lord, hindi ganun kalinaw sa una. Pero the more that you're going back to Him, the more that you're trusting Him. Kasi minsan naman, no, kaya hindi ganun kalinaw agad yung pinapakita ng Lord, of course. It is about building faith. Pero hindi lang naman faith yung binibuild niya eh. He's also building perseverance sa atin. Ibig sabihin ng perseverance. So una, hindi pa malinaw. Pero nananampalataya ka pa rin. Pero lumalapit ka pa rin. Pero nagtatanong ka pa din. Kaya nga, di ba, we ask, we seek, we knock. Kaya yung sabi natin nung last time, the fervent prayer, the constant prayer, the consistent prayer, with energy, with excitement, nagpe-pray ka pa din, lumalapit ka pa din sa Panginoon. Mas nagkakaroon ng clarity habang nade-develop yung consistency and intimacy natin with God. Nagagets po ba yun? Nade-develop yung clarity, okay? Nade-develop yung clarity, inconsistency, okay? Sa pagiging consistent. It's like a muscle that you are working out. The more consistent you are with working it out, the more progress that you will see. Okay? Mas merong progress. Bakit mas nagkakaroon ng progress? Kasi mas malinaw. Mas lumilinaw na. Kasi consistent na tayo. Right? So, sa una, parang kunyari, maybe, ang hirap magbasa ng word, nahihirapan ka na, lumapit sa Panginoon, na habang binabasa mo yung word, parang hindi ka makatagal nang binabasa mo yung word. But God is telling us, no, na just keep coming. Maybe it's not clear now. Maybe hindi pa ganun kaklaro kung ano yung mga mangyayari. Maybe hindi pa ganun kaklaro kung ano yung mga magaganap. Pero just keep coming. Just keep
answering to His call. Keep answering to His invitation. Because in His invitation, lumapit ka sa Kanya, the more that you will have clearer na vision. Answer His invitation, get a clearer vision. So just keep coming. Just keep on answering to His invitation, and dun mo makikita unti-unti mas lumilinaw ng mas lumilinaw. Alam niyo po, yung isa din na nakakalabo sa paningin natin, alam niyo po, yung kawalan ng pahinga. Kapag wala ka ng sapat na pahinga, lahat lumalabo, lahat gumugulo, lahat nakakainis. Di ba? Sa pagod mo, dahil sa pagod mo, lahat na lang, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Di ba? Sa, so, napakahalaga po para sa atin to really take time to rest. Because in your resting, you're spending time with God. Mas naririnig mo yung tinig niya, mas na-enjoy mo yung presensya niya. And now you have more clarity of instructions that you are receiving from God. Mas nagiging malinaw sa iyo ngayon paano mo tinatanggap yung word ni God. Nagets po ba natin yun? Heart naman po kayo dyan. Amen ba? Sa mga nandito. Di ba? So, it is so good to have that clarity. Kasi ang feeling natin, no, some people would say, no, clarity is impossible. Na para magkaroon ka ng para sometimes ang faith builder is yung pag walang clarity, magmo-move ka pa ba? Oo naman, pero I just want you to know that it doesn't stay that way. Kung sa tagal ng panahon wala pa ring clarity, anong nangyari? Pwedeng, it is possible that sometimes as we are beginning, because it is an initial step of faith, pwedeng hindi pa ganun kalinaw eh. Pero the more that you keep coming back, the more that you keep listening, okay? The more it becomes clear. Bakit siya the more na nagiging clear? You have to accept, i-receive po natin yung revelation na totoo ang Diyos sa pangako niya doon sa Jeremiah 33 verse 3 na sinabi niya na call to me and I will answer thee and I will show you things that you know nothing about. Kung malinaw tayo doon sa sinasabi ng Diyos na sabi mo Lord kung tatawag ako sa iyo, ipapakita mo yung mga bagay na hindi ko makita. Ipapakita niya yung mga bagay na hindi natin makita. Ipapaintindi niya yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Okay? Kaya sa Corinthians, di ba? I forgot the verse. Sabi sa Corinthians, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. Pero pag sinunod mo, pag binasa mo yung kasunod na verses nun, sinasabi dun that the Spirit knows. The Spirit knows. So, ibig sabihin, nare-reveal din siya eventually. Hindi pa man makita ng lubusan sa simula, pero marireveal din siya eventually. Okay? But I appreciate kung ano po yung nangyari dito, kung paano sumagot si Elisha doon sa woman, at sinabi niya na, manghiram ka, pero wag mong kontian. Sabi niya, manghiram ka ng mga lalagyan. Okay? Hindi niya sinabi na mangutang siya doon sa kapitbahay niya. Ang sabi niya is, manghiram ka ng mga lalagyan. Manghiram ka ng mga lalagyan, wag mong kontian. So, alam niyo, meron din saying sa mga investors na sinasabi nila, don't put your eggs in one basket. Di ba? Don't put your eggs in one basket. Wag mong ilagay lahat ng investment mo sa isang lalagyan lang, kailangan madami. So, but here, the biblical context is yung in-instruct ni Elisha, yung babae, sabi niya, damihan mo yung lalagyan. Meron po sa atin, nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, pagpalain mo ako. Lord, pagpalain mo kami, yung pamilya namin, ito mga pinagdadaanan namin ngayon. Gusto ko mabayaran, Lord, mga utang ko. Gusto ko, Lord, na makaahon kami dito. Sometimes, ang tanong sa atin ng Lord, may lalagyan ka ba? Anong lalagyan mo? Kasi baka mamaya, wala ka namang lalagyan eh. Sometimes, yung mga lalagyan na yun may come from referrals. Referrals.
Di ba? Ino-offeran ka, oh babe, baka pwede ka dito sa work na to, pasok ka dito, ganun. Di ba? Baka yun yung lalagyan na pinapahiram sa'yo na baka pag pumasok ka dun, di ba? Yung pala yung lalagyan na kailangan mo, dun pala papadaanin ng Lord. Kasi hindi naman pwede na, possible ba yun? Tingin mo? Maybe, nangyayari naman minsan yung wala ka talaga pero magre-remind sa'yo si Lord through someone who will bless you nung walang-wala ka. Pero that is not the only way that God can bless. Hindi yun yung laging paraan. Sometimes the miracle is, there's one time for this, I will give you this, pero the next steps, you must learn from the Lord. You must get wisdom from the Lord kung paano yung mga susunod na mga bagay na gagawin natin. Hindi tayo parang si Juan Tamad. Alam mo si Juan Tamad na nakanganga lang siya, hinihintay niya yung prutas na bumaba, di ba? May lalagyan naman siya. Ano lalagyan niya? Yung bibig niya. Nakanganga lang siya doon. Pero yun na lang yung effort niya. Hinintay niya pa na yung malaglag yung bunga bago lang mapunta sa bibig niya. Di ba? So, borrow many vessels. Elisha made sure. Merong alam si Elisha na hindi pa alam ng babae. Kaya Kaya ganun na lang eh. Yung sinabi ni Elisha na manghiram kayo sa mga bahay at wag mong kontian. Di ba? Wag mong kontian. Tapos isarado niyo yung pinto, okay? At magsimula kayo magbuhos. I think yung shutting the door is one of the most important instructions na nandun pero minsan nami-miss out natin. Sometimes when we are trying to work on something, gusto natin siyang i-broadcast ng i-broadcast. Pero may mga pagkakataon na may mga bagay na gusto sa'yo si Lord ipagawa na hindi mo pa muna kailangan na sabihin sa lahat. Hindi mo pa muna kailangan ibunyag sa lahat. You can work in the dark. You can work, in secret. You can work behind closed doors. Habang nandun ka, habang nagwo-work ka doon, nag-grow ka, na para kang butterfly, na hindi ka pa butterfly, nasa cocoon ka pa lang, uod ka pa, parang uod pa lang, caterpillar pa lang muna, na nagtago muna saglit. Tapos meron kasing ginagawang proseso na pagkatapos nun, paglabas dun sa door, wow, iba na yung lumabas. Kasi merong work na nagawa sa loob. I just want to remind yung mga nandito po na there is so much work that God can do behind closed doors sa mga buhay po natin. Hindi kailangan ibunyag sa mundo lahat na nangyayari sa ating pong mga buhay. May mga bagay na ginagawa ang Panginoon na walang ibang nakakakita at okay lang po iyon. Let God work with you. Even in the dark room, di ba? Meron pa namang dark room ngayon sa Kodak, di ba? Pero usually kasi ngayon, pagka-picture, pwede mo nang paprint. O kaya pagpa-picture, hindi na pa pinapaprint. Ina-upload na lang sa SOCMED. Pero dati, di ba, poproseso pa yung mga, ide-develop pa yung film, papasok pa sa dark room para makagawa ng picture. Sa atin din, merong mga time that you're working alone. You have shut the door. You're working alone. You're only working with the right people in the room. Bakit? Specific din yung instruction eh. Sabi niya, shut the door, isama mo lang yung mga anak mo. Isama mo lang yung mga anak mo. Sometimes, kailangan mo din piliin kung sino lang yung isasama mo doon sa closed door. Kailangan mo lang din piliin sino ba yung nananampalataya together with you na makakaahon ka rin sa kung nasaan ka. Sino ba yung mga tama mong kausap? Sino ba yung mga tama mong dapat pakinggan? Sino ba yung mga tama na dapat mong samahan? And in that closed door, let God work. Let God build you. Let God grow you. Let God transform you. Okay? Kasi, mga kapatid, kung binasa natin yung story in Second Kings, alright? Second Kings chapter 4, paglabas nila dun sa kwarto, naging ibang pamilya na sila eh. Naging ibang pamilya na sila mula dun sa walang-wala sila. All of a sudden, meron silang pagkakataon to have a business. All of a sudden, yung family na lumabas doon sa kwarto na yon ay pamilya na bigla na lang naging masagana dahil sa obedience nila. Mayroong prosesong pinagdaanan, no? Hindi siya isang iglap, mayroong prosesong pinagdaanan.
So borrow many vessels, you shut the door, and you start pouring. Merong trabaho pa din siyang ginawa. Nag-pour pa din siya. Okay? It's specific and actionable. Hindi siya yung, alam mo yung encouragement, Dave, kaya mo din yan, di ba? Bahala ka na dyan, kaya mo na yan, malaki ka na, be-bless ka ni Lord, God bless you. Hindi, pinakita dun, meron po talagang instruction eh. May instruction na pinakita. Nilakaran nila. Yung instruction na yon, klarong-klaro, nilakaran po nila. So, aanhin naman natin yung instruction kung wala namang action. So, the full obedience is so important. Full obedience. Kung ano po yung sinabi, ginawa talaga po nila. On a scale of 1 to 10, sa buhay po natin ngayon, bago tayo magreklamo sa kung ano-ano pa mga bagay na nangyari sa buhay natin ngayon na hindi natin gusto, if we are gonna be honest sa mga sarili po natin, from 1 to 10, 10 being the highest, gaano tayo ka-obedient kay God? Gaano, wag niyo na pong sagutin sa chat, baka mag-type pa kayo dyan. Sa inyo na po yan ni Lord. Okay? Gaano tayo ka-obedient kay Lord? Lord, di naman nag-workout eh. Lord, naman nangyari. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ang gulo? Lord, ganyan. Anong level ng obedience? Gaano ka-consistent yung obedience? Just like yung question natin din nung Saturday, gaano kadalas tayong lumuluhod sa Panginoon? Lumuluhod lang ba tayo pagka hinang-hina na tayo? Wala na tayong lakas, hindi na natin alam anong gagawin. Or even in the highest, even doon sa mga pagkakataon na maaring nasa matagumpay ka, steady ang mga bagay-bagay, walang masyadong problema, okay lang naman, goods naman. Lumuluhod ka ba sa Panginoon? Lumuluhod po ba tayo sa Panginoon? Kasi maaring doon sa pinakasadsad, okay, nasa lupa ka na eh. Eh, mas madali nang lumuhod, nasa lupa ka na eh. Pero yung nasa mataas ka, yung nasa okay ka, gaano po tayo kadalas lumuhod at magpakumbaba sa Panginoon? Same thing with our humility. Humility and obedience. Kaya din naman minsan, hindi tayo 100% doon sa obedience. It's because hindi din 100% yung humility na meron tayo towards God. Kasi kung lubusan talaga tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, lubusan natin naiintindihan na siya talaga yung kasagutan, siya talagang mapagkakatiwalaan po natin, siya talagang mapanggagalingan, no, ng ikasasagana, ikaaayos, ikatatama ng buhay po natin. That is humility. Now, kung naiintindihan natin yon, and then there's no point na hindi tayo mag-obey. Bakit tayo hindi mag-o-obey sa Diyos na siyang nakaupo sa trono ng buhay natin? Or the question now is, siya nga ba yung nakaupo? Nakaupo nga ba siya sa trono ng buhay natin? Or kasama lang natin siya sa bahay natin? Kasama lang rin siya sa buhay natin pero hindi siya yung nakaupo sa trono. Tayo pa din. Because if He is the King and Lord over our lives, there's no point na hindi tayo mag-obey. Ano po? So, yung level of obedience na meron po tayo sa Panginoon. So, tignan po natin dito, no? Tumigil mag-flow yung oil, hindi dahil naubusan na si Lord. Pero tumigil yung flow ng oil kasi wala na silang lalagyan. Okay? Nandun sa side nila, nandun sa side nung nagre-receive. Wala dun nasa side ng nagbibigay. Si God, lagi siyang may pambuhos eh. Pero hindi lahat may lalagyan. Si God, lagi siyang merong maibibigay. Pero hindi lahat ready tumanggap. So, maybe you are in the season na God is telling you to increase your capacity to receive because there's so much that He wants to give. Okay? And sometimes, Lord, di ba? Meron tayong mindset minsan na, gusto ko yung sapat lang, gusto ko yung sapat lang. And sometimes yung sapat lang it sounds humble. But also, if you will think about it, sapat lang sounds a little bit selfish. Bakit? Kasi kung sapat lang, ikaw lang nakinabang. But if there's an overflow, kung merong nag-uumapaw, di ba? Merong maaambunan na iba. May iba pang mapagpapala.
Kasi ang isip natin is, Lord, hindi sapat lang. Panginoon, naniniwala kami, pagpapalain mo kami kasi meron kaming puso na gusto naming magbigay doon sa nangangailangan pa. Gusto naming masagot yung mga pangangailangan ng iba na walang panggastos. Gusto naming maibigay kung ano yung pangangailangan ng mga tao na lumalapit din sa amin. Kaya, Lord, we're not asking na sapat lang. So, doon sa instruction ni Elisha, may kita natin there is purpose in his instruction. May purpose eh. Bakit? Kasi kaya sinasabi niya na hindi dapat konti eh. Huwag mong kontian. Kaya pala ganun na lang yung instruction niya na huwag mong kontian. 'Di ba? Anong sabi niya? 2 Kings chapter 4 verse 3. 2 Kings chapter 4 verse 3, sabi doon, go out to all of your neighbors in the surrounding streets and borrow lots of pots from them. Don't get just a few empty vessels either. Very specific sinabi niya, wag mong kontian. May clue eh. May clue. Meron siyang hint. Kaya sinasabi niya na kaya wag mong kontian. Kasi pag kinontian mo, nako, di niya lang masabi. Hindi niya lang masabi. Pero doon pa lang sa una, sinabi niya na wag mong kokontian. Okay? So, hindi nagkulang si God. Walang shortage sa langit. Tandaan po natin yun, no? Walang shortage sa langit. Kailanman hindi nagkulang si Lord. Kailanman hindi kulang yung resources ng Panginoon. Kailanman hindi nangutang ang Diyos sa kapitbahay para may pambigay sa atin. Wala, no? So, ano yung naging practical na solutions? Ano yung naging practical na solutions after that? The practical financial solution, no? Sabi po dito, nagbenta. Convert the miracle into liquidity. Provision has to be turned into something usable. Merong mga ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Some of the terms na pinag-uusapan natin yon medyo technical siya ng konti. Liquidity parang cash lang yan, okay? Ang sasabi natin po dito is kung ano yung provide ng Diyos, hindi yan para lang sa iyo ngayon. Ibig sabihin, yung binibigay niya, para yan minsang binhi na kailangan mo itanim. Na pag tinanim mo, balang araw, hindi man agad-agad. Di ba pag nagtanim ka naman ng binhi, nagtanim ka ng, yari sabi mo, mangga, tagal mabunga nun. Kamatis na lang. No, medyo mas mabilis kaysa mangga. Pagka tinanim mo yun, hindi naman agad-agad meron ka ng kamatis eh. Pag tinanim mo yung kamatis, ilang days pa yun. Ilang weeks pa yun bago magkaroon ng bunga yung kamatis. Pero yung kamatis na yun, hindi lang naman ikaw ang makikinabang doon. Maaring makinabang din doon mga anak mo, mga kapitbahay mo, di ba? So meron tayo, may mga pinoprovide si Lord sa atin ngayon. The problem sometimes is we think that it's only for us. We're not that special. God loves us, of course. Mahal po tayo ng Panginoon. But everything He does is not only for us. It is always generational. It is always for generosity. Always for generosity. Hindi po siya yung parang, bless ako ni Lord ngayon. So dahil na-bless ako ngayon, ubusin ko lahat ng binigay sa akin ng Lord. Baka may sinasabi sa iyo si Lord na pwede kang gawin sa kung anong meron ka ngayon. Na-approve yung credit card ko. Ubusin ko na to lahat today. Bakit ka na-allow magkaroon ng ganyan? Ano ang dahilan ng Panginoon na meron kang ganyan? Ano ang plano at meron kang ganyan sa mga kamay mo ngayon? Di ba? Sometimes we only think now. Uy, yun, dami kong pwedeng mabilis ako anong meron ako. Okay, but what is the generational effect? Ano yung generational effect ng meron tayo ngayon? Lahat ng pagpapala na meron pong binibigay sa atin ng Panginoon ngayon, sino pong makikinabang niyan? Okay? The provision has to be turned into something usable. Something that God can use. Something that God can bless people with.
Ang tanong natin, Lord, binigay mo to. Sinong gusto mong i-bless ko? Lord, sinong gusto mong tulungan ko with what you have given to me? Okay? Kasi alam natin yung katotohanan na whatever we have belongs to God. Whatever we have comes from God. Okay? The Bible tells us the earth is the Lord's. Ibig sabihin, yung mundo kay Lord yan. The earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng nasa mundo kay Lord. Lahat ng nandyan sa Kanya. Tayo sa Kanya. No? So, ano pa? Very practical din yung instruction ni Elisha. Ang sabi ni Elisha, tignan po natin to, no? Sa verse 7. Okay? Sa verse 7, sabi po dito, after this, she went and told the man of God what had happened. Okay? So, yung babae, nung nakita niya na, wow, dumami, na-bless kami, bumalik siya dun sa man of God. Bumalik siya sa man of God. Tapos anong sabi ng man of God? Go sell the oil. Yun yung sinabi natin kanina. Sell the oil. Okay? Make it usable. Anong prinobide sa iyo ni Lord? Gamitin mo. Ngayon, nung ginamit mo yung binigay ng Lord, kumita ka. Yung kinita mo, ipangbayad mo ng utang. Bayaran mo yung utang mo. Okay? Tapos, yung matitira, sabi dito, go sell the oil, pay your debt, and you and your children will be able to live on the proceeds. Very clear yung instruction. 'Di ba? Parang akala mo, galing ba yan sa prophet, yung instruction? Bakit ganun yung instruction? Parang, financial advisor. Bakit yung instruction niya, hindi pang pastor? Pero kapatid propeta yan propeta ang nagsabi nito. Nasabi niya, benta mo yung oil, pag nabenta mo, bayaran mo yung mga utang mo, tapos lahat ng meron ka, kita mo, pangalagaan mo. Pangalagaan mo yung mga anak mo mula doon sa mga napagbentahan mo. So, tinuturuan siya paano mag-steward. Alam niyo po yung napakaganda na hindi ko nabasa dito. Walang sinabi si Prophet Elisha na paano si Eddie. Eddie ako. Di ba? Sino si Eddie? Di ba? Walang sinabi. Di ba? Hindi siya nakialam. Hindi siya nakialam. Walang sinabi si Prophet Elisha na, oh, di ba ako yung nag-instruct? Galing kay Lord yan. Gusto mo pa ba ng instructions? 100 per instruction. Wala siyang ganun. Di ba? Wala siyang sinabi na bayaran mo ko ako yung nag-instruct. Wala. Nagbigay siya ng salita, ginabayan niya pa rin hanggang dulo. Hindi siya nagpabayad sa kung ano yung kanyang in-advise. Kasi whatever he was speaking, he knows, Elisha knows. Okay? Elisha knows that this is wisdom from God. Well, maliban dun sa fact na si Elisha ay dating businessman, yun yung background niya, pero still, it was used for a purpose. Yung dati niyang background. Pero ngayon, much greater wisdom and with spiritual power, makikita natin, ginamit ng Panginoon yung instructions na yun para matransform yung buhay na itong pamilya po na ito. Sabi dun sa dito, 'di ba? Sell, pay, live. Okay? Just to make it simple, para hindi po tayo masyadong mabigatan. Budget forward from what remains. Sustain, don't squander the surplus. Sustain the surplus. Kasi usually, surplus, pwede na natin gamitin to sa kahit anong gusto po natin. Maybe, if it's only for us. But if we're thinking generational, if we are thinking generational, it should be clear to us na, wait, I have to be wise about this. I have to be wise with what God provides. I have to be wise with what God is giving. No?
Hindi tayo nilikha ng Diyos para magwaldas. Nilikha tayo ng Panginoon, no, to be good stewards of what He had provided. Okay? Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa kasakiman. Yun nga yung naging problema ni Eva at Adan eh. No? Sa kanilang pakikinig sa Panginoon. Kasama na nila si God. Di ba? Nakakasama nila si God. Na-encounter nila si God doon sa garden. Pero pinilit pa rin nila na kuhain yung kaisa-isang sinabi sa kanila na wag nilang kuhain. Eh lahat naman available. Di ba? Kung di ka ba naman makulit. Gaano ba tayo kakulit, di ba? Para maging ganun tayo na yung kaisa-isa na sinabi na wag hawakan, hinawakan pa rin. Yung kaisa-isa na wag kainin, di ba? Yun pa din yung pinagdiskitahan. Lahat naman available eh, lahat naman pwede. Pero bakit ganun? Natukso pa rin sila. And sometimes ganun po sa atin, ano? Sometimes hindi natin makontrol. Wala tayong self-control. So kung ano yung meron tayo, minsan na nangyayari is kung anong meron tayo, agad-agad ubos na. Well, believe it or not, mga kapatid, tanggapin niyo man po ito in the spirit or not, I'm telling you that this is the truth. Nabila pong tayo po ay mga Kristiyano, ang Panginoon, no, ay nakatingin din sa kung paano natin i-handle kung ano yung mga pinoprovide niya sa atin, especially our finances. Kasi kung sa finances pa lang, hindi natin makontrol yung mga sarili natin, di ba? Imagine na lang natin, no? If we are in the church and you're a believer. Tapos makakabasa ka sa Bible nung ano pa share ni Pete kanina nung sa devotion niya na yung rich young ruler na nagtanong kay Jesus. Tinanong niya si Jesus, 'di ba? Paano ba ako makakasunod sa iyo kasi parang nagawa ko naman na lahat. Sabi sa kanya ni Jesus, benta mo lahat na kung anong meron ka. Bigyan mo sa mahihirap. Tapos sabi, na sad boy, nalungkot na siya. Nalungkot na yung rich young ruler. Bakit? Because he loved his wealth. He loved what he had. But he loved what he had, pero wala siyang specific na purpose for it. Gaano katindi yung purpose ni Jesus? Di ba sabi niya, give it to the poor. Give it to the poor. Meron siyang, meron siyang specific na purpose. Yung meron siyang specific na instruction din na sinabi dun sa kanya. Parang si Elisha, very specific din yung instructions. Hindi yun sinasabi ni Jesus sa lahat. Maybe some of us, baka merong ganun pangungusap sa'yo si Lord. Pero hindi palaging ganun. That's why we have to be consistent in how we are coming to the Lord, spending time with Him. Nang sa ganun, yung mga naririnig natin na tinig ng Panginoon, tama yung interpretation natin. Baka mamaya, no, dahil napanood mo yung mga vlogger, mga influencer na namimigay ng pera sa kalsada, akala mo yun din yung instruction sa iyo ng Lord. Lahat na lang binigyan mo, lahat na lang inabutan mo, no? Ano bang instruction ni Lord sa iyo? Hindi ka tinawag para manggaya. Hindi ka tinawag para mangopya na kung ano yung ginagawa ng iba. That's why it is a personal relationship with God. Ang nakikita po natin ngayon sa ginawa ng babae na pagsunod niya kay Prophet Elisha, it's a pattern. There are principles, no, na sinasabi po sa atin dito. And napakahalaga na matutunan natin po yung mga principle na yun. And I'm sorry for people who have experienced na kung saan this story, yung mga ganitong kwento nagagamit sa Bible, nagagamit sa pulpit para sabihin na pagpapalain lang yung babae kung bless niya yung nagsalita. Or ibinalik niya yung pera doon sa prophet. Or in our case, in the church, you give your money to your pastor. There is a blessing in giving love offerings, but you don't do it for the blessing. And that's not even the point sa pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinapakita sa atin dito is stewardship. Kung paano mo i-handle, isu-steward kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. That's your finances, whatever wealth.
whatever skill, talent na meron tayo po, ano yung pinagkaloob ng Panginoon, yun yung binibigyan natin po ng pansin sa mga pinag-uusapan po natin na to. Kasi for sure, naniniwala po ko, wala sino man sa atin ang hindi blessed ng Lord ng kahit na ano. Lagi yan meron. Sometimes it's really our disobedience. It's our disobedience. It's the lack of full surrender to God. Kaya hindi natin nakikita po kung ano pa yung kayang gawin ng Panginoon mula sa mga buhay po natin. That though, there are people, you may have money, you may have resources right now, but you're not satisfied with your life. You're not fulfilled. Hindi ka fulfilled sa buhay mo. Bakit kaya? Ano kaya yung kulang? Ano kaya yung nawawala? Nakita mo po, no? Yung ginawa po dito, sabi nga natin kanina, very generational. It's very generational. Yung answer na pinakita ni God through Prophet Elisha. So what's in your house? And what will you do with what is provided for you? We get a word before we act. We seek direction. No, hindi lang basta solution, pero direction kay Lord. And it's always good to look long term. Kasi kung ang pangako nga sa atin ng Panginoon eternity, eternal life. Don't you think that God is interested sa long-term planning sa mga buhay po natin? Mas malayong pananaw na hindi lang natin iniisip kung ano yung tatanggapin natin ngayon. Bakit pastor? Sabi dun sa di ba? Give us today our daily bread. Give us today our daily bread. Ibig sabihin, lang, for today lang na provision. Nang sinasabi sa atin doon, araw-araw, mag-pray tayo kay God. Araw-araw, lumapit tayo sa Panginoon. Okay? And God is giving us provision daily. Pero hindi lang naman yun yung prayer Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kaya daily, yung sabi dun sa Our Father na daily bread, it's because He wants us to pray daily to Him. Yung frequency ng paglapit. Kaya hindi sabi, Lord, bigyan mo kami ng bread for 1 week. Tapos magpa-pray na ulit ako the next week. Kasi meron na kaming for 1 week na supply. So tapos na yon. Next week na lang ulit ako babalik. Kaya pinapakita sa atin ng Panginoon, yung consistency ng paglapit po natin sa Kanya. And when we have received kung ano po yung ibinibigay niya, He always gives for a purpose. Yung prosperity na nais ng Diyos sa buhay po natin, it's always for generosity. It is always for generosity. It is always, God wants us to bring our mindset to that perspective na generational yung blessing na nais niya. And this is not just about finances. This is also your storage ng word ni God, your life of faith, yung compounding obedience mo kay God. Ganda nun, di ba? Compounding obedience. Hindi lang nag-compound yung kung ano yung finances mo, yung inipon mo, lumaki siya. Pero yung obedience mo, nag-compound din na habang nag-grow ka, mas lalo kang nagiging obedient kay God. Hindi yung habang lumalaki yung mga wealth na meron ka, nagiging successful ka, mas lumalayo ka sa Panginoon. Hindi sumabay yung provision doon sa obedience. So napakahalaga po mga kapatid sa atin how we are obeying God. Because it speaks a lot about how Christ-like we are becoming. Amen? Nagets po ba natin yun? So para sa bawat isa po sa atin na nandito ngayong gabi, I want you to understand that God is calling us to a life of obedience. Ito naman pong
babae na ito, no, na naka-receive nung grabing overflow na yun, no, na blessing. Lahat ng yun ay resulta naman ng ano eh, ng obedience. Kung makikita niyo po, no, kung nag-obey lang sana, o kung inisip lang nila na kailangan talaga pala mas marami yung lalagyan. Kailangan pala, hindi namin talaga kinontean kasi meron pala yung dahilan. Kaya pala gusto ni Elisha na marami. Kasi malamang sa malamang, meron na siyang inside revelation eh. Kung ano yung mangyayari kung susundin lang nila eh. Kaya nga sinabi niya na huwag mong kontian. So, same thing with our reminder sa atin po ngayong gabi. Kung susunod ka na lang din sa Panginoon, huwag mo nang unti-untiin. Kung susunod ka sa Panginoon, sumunod ka talaga sa Kanya. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka talaga sa Kanya. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga bagay na nakalaan para sa atin na inihanda ng Panginoon. So, walang masasayang with whatever we are giving, whatever we are honoring the Lord with. Pero higit po sa lahat, no, sabi ko nga kanina, this is not mainly about our finances. It's our trust. Yung tiwala natin sa Panginoon, lalong-lalo na po sa panahon na to. Nagulat po ako, hindi ko alam na ngayong gabi sa fellowship namin dito, fellowship before the Bible deep dive, finances pala yung mga pag-uusapan at mga opportunity sa trabaho. Tapos, ito yung topic for tonight. Hindi ko shinare na ito yung topic ngayong gabi. But because really, it's something that everyone needs. Di ba? Lahat tayo kasi, yun naman yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Lahat tayo may mga pangangailangan talaga tayo eh. Hindi naman po tayo sa loob ng simbahan magpapaka-epokrito na hindi natin pag-uusapan yung pananalapi kung yun naman talaga yung pangangailangan ng mga tao sa kanilang buhay. At hindi lang naman yan ang solusyon is dalhin ng lahat ng tao ang kanilang pera sa simbahan at lahat ay yayaman. Hindi po ganun. It's really painful for me when I see churches, no, na kung saan doon sa community nila, ang daming mga may hirap. Tapos, yung mga may hirap na yon, nag-church din sa kanila. Tapos for many years, mahirap pa rin sila. And then, yung pastor nila, payaman ng payaman. Yung simbahan nila, palaki ng palaki. So bakit hindi siya aligned? Bakit may mga ganun na nangyayari sa ministry? I'm not trying to bash other ministries or kung ano man, pero realidad kasi siya na nangyayari po sa atin ngayon na bakit may ganun? Yun ba ang will ng Panginoon sa atin? Ang goal ba ng lahat ng tao ay maging pastor para yumaman sila? Hindi naman eh. That's not even the point of being a pastor. That's not the calling of a pastor. But the point here is, kung tayo po ay believer, pero sa tagal ng relationship natin kay God, there are people, in the church na ito talagang iniiyak ko sa Panginoon when I pray for them. The Lord, I pray for this person, makaalis na talaga siya sa kanyang buhay ng kahirapan because it's a cycle. Bakit hanggang ngayon hindi pa na siya nakakaalis dun sa buhay ng kahirapan na yun? Love ka naman niya, Lord. Sumusunod naman siya sa'yo, pero hindi kasi natin masabi po no? Yung level of obedience ng bawat isa when it comes to of course, our relationship with God. So it's important po, mga kapatid, para sa atin to understand na yung buhay natin sa Panginoon, He wants to touch every aspect of our lives. Hindi niya lang po gusto na i-touch yung buhay natin sa Sundays or Saturdays, in our case, na Saturday tayo nagsa-service or yung weekends natin. Na doon lang tayo may time kay God. So God, ito lang yung gusto kong i-touch mo sa parte ng buhay ko. But every single day of our lives, gusto ni Lord na siya pa rin yung maghari po
sa mga parte na yun. In our finances, in our health, in the different aspects of our lives. Kaya nga in Romans chapter 12, sinasabi doon, we offer our bodies as a living sacrifice to God. Paano siyang magiging living sacrifice to God? Magiging living sacrifice lang po siya sa Lord if we are actually surrendering everything to Him. Our health, our finances, our mental health, our emotional health, yung buong well-being po natin. It's important that we do surrender it fully to God. Amen? I hope meron po tayong nakuha at natutunan po ngayong gabi. No? We may have a little bit more time for some question and answer. Pero ngayon po, mananalangin po muna tayo. Let us first pray together. Panginoon, marami pong salamat na ikaw po ay mabuting Diyos na nais na samahan kami sa bawat aspeto na ay pong mga buhay. Kung paano mong niligtas ito pong widow na ito sa kanyang crisis. Naniniwala kami, Panginoon, na sa kung ano man pinagdadaanan po namin ngayon, kaya mo rin kaming niligtas. Kaya mo din kaming iahon, Panginoon. But it will always call for trust and obedience to you. And this is not just about us bringing our offerings every Sunday. This is beyond that. Hindi lamang po yun, Panginoon. But you're calling us to obey you and trust you every single day of our lives. Tulungan mo kami, Panginoon, turuan mo kami na tunay nga na maging mahusay sa pag-handle ng finances namin. And also, na-touch din namin sa topic na to, yung getting rid of clutters in our lives. Kung hindi naman na namin talagang kailangan, i-let go na namin. At kung ano yung mananatili na kailangan talaga namin, yun po ay magamit namin sa kaluwalhatian mo. Sa paglilingkod sa iyo, maging sa paglilingkod po sa mga tao sa paligid po namin. So Lord, we thank you. Not just for the reminders that we receive tonight, for the revelation, Lord. Our obedience to you, yung clarity, the revelation that clarity is possible, but it takes consistency and intentionality. Ibig sabihin, Lord, totoo kaming lalapit, patuloy kaming lalapit, at tunay kaming makikinig. And we'll receive that clarity that we're praying for. So we thank you, Lord. We can walk in faith. We can walk in obedience to you by the power of the Holy Spirit. Banal na Espiritu, salamat po. Kung paano naging obedient si Jesus even to the point of death on the cross. May we also live our lives in obedience to you, God, sa bawat aspeto ng mga buhay po namin. God, may you bless everyone who's here tonight, those who are in person and those who are online. Nawa lahat po kami ay magkaroon ng mas malinaw na lakad patungo sa buhay na nais mo talaga para po sa amin. Thank you, Lord. We honor you. Be glorified with our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God.